Yes po, muli po isang magandang araw sa lahat. Latest update po tayo. Latest na update pa. So ngayon nga po at may pahayag po si COMELEC Chairman George Garcia na baka hindi na nga po pirmahan ng Pangulo ang term setting bill na sinasabi po na pipirmahan dapat with ceremonial pa o seremonya sa August 12, 2025. Ang aking pong walang sawa at paulit-ulit po na pag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga videos. At ito daw po ay hahayaan na lamang po na mag-lapse into law. Yes po, maaaring mag-lapse into law na ito sa August 14 or August 15. Pero kung narinig po ninyo si George Garcia ay parang July 14 po yung nabanggit. Baka po nagkamali lamang po siya, mga kabarangay, hindi po ba? Lapse into law. Ano po ba itong lapse into law? Mga kabarangay, ang isang enrolled bill po na na-transmit sa Office of the President ay may 30 araw po ang Pangulo para ito ay pirmahan, para maging batas. Ito ay ibeto para hindi na po ma-disregard na or wala siyang gagawin. Pero pagka abot po nito ng 30 days, ito po ay magiging batas na, mga kabarangay. So after 30 days po, naging batas na nga ito. Ito na po ba ang matutupad, mga kabarangay? Yes na yes po. Yan na po ang matutupad, mga kabarangay. After lapse into law, naging ganap na batas na, yan na po. Kung, ito na naman po si Kung kung wala pong magpipetisyon o magko-contest, mga kabarangay, nasa batas po ba na ang isang lapse into law ay pwedeng petisyonan? Yes po, nasa ating batas po yan, mga kabarangay. Ano ang gagawin? Kagaya po ng sinasabi po ni Atty. Makalintal, sila po ay magko-contest or magpipetisyon po sa Korte Suprema. Yes po, ang Korte Suprema po ang tamang korte para po diyan po sa pag-contest ng isang naging batas through lapse. Ano po ba ang kailangan para i-contest mo ang isang paano ka lang batas na naging Republic Act dahil naging lapse into law ito or kung pinirmahan ito ng Pangulo? Pwede mo po siya na i-contest kung sa tingin mo po ay pwede mo pong ipakita or maliwanag po na unconstitutional ang batas na iyan. Number 1 po yan. Pangalawa, kung mapapatunayan mo po na ang naging Republic Act na yan ay hindi po dumaan sa tamang proseso para ma-ratified at maging enrolled bill at makakarating sa Office of the President. Number 2 po, yan po ang isang pwedeng dahilan na pwede kang mag-file ng petisyon kung may sapat na dahilan ka rin po para patunayan sa Supreme Court na hindi dumaan sa tamang proseso ang naging ratified bill or naging Republic Act bill na yan. Pangatlo po, ito po yung sinasabi po ni Atty. Makalintal na isang titulo pero marami yung nakapaloob. Dapat daw po kailangan sa batas ay na isinusulong or sa batas po ay isa lamang po ang pamagat at may isang subject. Pero ayon po kay Atty. Makalintal, term setting bill po ang pamagat. Pero ang nilalaman, postponement, extension, holdover capacity, etc. etc. Paglabag na po yan sa rule number 3 po. Kaya pasok na pasok po. Ngayon, kayo po ang humusga. Kabarangay, may chance po ba? O sa tingin ninyo ay unconstitutional ito? Dumaan po ba ito sa tamang proseso? Hindi kaya ito lumabag sa rule na one title, one subject?
mga kabarangay, 101% po. Tuloy na po ang halalan sa December 1, 2025. Coiners Ring.